Saka na lang siguro siya hihinto sa pagtatanim kuno kapag pumasok na ito sa loob. Ay ko! Mabilis na dumako ang mga mata niya kay Mirasol nang tubili ito. Nakasalampak na ito sa lupa ngayon habang hawak-hawak nito ang isa nitong paa. Kaya naman binitawan niya sandali ang hawak niyang trowel para daluhan ito. Ano ba kasing ginagawa mo? Imbes kasi na magbihis ka na, rumarampa ka pa. Sita niya sa babaeng nakangwi. Ang dami mo kasing alam na babae ka. Hindi ka naman kasi yata sanay dito sa suot mo pero ipinagpipilitan mo. At dahil nakangiwi ito'y napilitan siyang buhatin itong papasok sa bahay niya. At pabagsak niya itong ibinaba sa sopa dahil ngiti-ngiti na ito ngayon. Hindi niya alam kung nag-iinarte ba ito o natapilok talaga ito. Hindi niya kasi alam ang eksaktong nangyari dahil hindi naman siya nakatingin dito kanina. Ang sakit ng paa ko. Dahil nito kaya naman napabuga siya ng hangin bago yumuko para hubarin ang suot nitong stilettos. Pwede bang ingatan mo ko kahit ngayon lang? Huwag ka naman sana masyadong hard sa maganda mong secretary. Sino nagsabi sa'yo na maganda ka? Yung kadate ko. Alam mo, nararamdaman ko nang malapit na ako magka-boyfriend. Hindi na ako nakapagpaalam sa'yo kanina dahil naiinip na daw siya na makita niya ako. Pagkukwento nito habang kinikilig-kilig pa. Saan mo siya nakilala? Sa SOCMED. Nag-post kasi siya na single siya. Kaya nareplyan ko siya na single din ako. Tapos yun, nag-aya na siya ng meet-up. Hindi ka rin easy to get, no? Nag-effort ka pa talaga magsuot ng... Ay, makit ka na nga sa kwarto mo, tapos magbihis ka. Akala ko naman binisita mo yung mga kapatid mo. Yun pala, lumandi ka lang. Anong lumandi? Kumain lang kaya kami sa labas, tapos umuwi na ako. Ay, makapagbihis na nga. Paano nga pala ako magbibihis eh? Hindi ko nga pala kayang tumayo. Love? Baby? Mahal? Sir Gavin? Pwede po bang makasuyo sa inyo? Pwede po bang ikuha niyo ako ng damit sa kwarto ko? Ano kasi nuswerte? Please? Hindi siya sumagot bagkus ay walang lingon-likod na tinalukuran niya ito. Mamaya na lang niya ito ikukuha ng damit dahil maliligo muna siya. Thank you. Bago siya pumasok sa kwarto niya ay narinig niya pa ang sigaw nito. I love you ng madami. Ay, she's good at seducing, ha? Pagkatapos niyang maligo ay pumunta na siya sa kwarto ni Mirasol para hanapan ito ng damit na isusuot. Nagtaka siya kung bakit wala na doon ang mga maiitim at mahaba nitong damit. Yun sana kasi ang kukunin niya para kahit mukha ka ito'y wala siyang makikita. Puro fitted kasi nandito sa drawer nito kaya hindi niya alam kung alin ang dadamputin niya. Sa huli ay isang maluwag na t-shirt at saka pajama ang kinuha niya. Kapag short kasi ang kinuha niya ay tahasan nitong ibinabalandra sa kanya ang mga hita nito. Pagdating niya sa sofa ay naabutan niya itong mahimbing na natutulog habang nakaupo sa sofa. Sa ikli ng suot nito ay halos makita na niya ang lahat ng itinatago nito. Gising! Niyugyug niya ang balikat nito. Magbihis ka muna bago ka matulog dahil ang laswa ng suot mo. Ang sakit sa mata na pagmasdan ka sa ganyan suot na akala mo'y kinaganda mo yan. Mamaya na. Pungol nitong tugon kaya niyugyug niya ulit ito at sa pagkakataong ito ay mas malakas na ang pagyugyug niya. Magbihis ka muna sabi? Ay, oo na. Iritable nitong sambit bago nito sununod ang utos niya. Shit. Bigla kasi nitong hinubad ang suot nitong damit sa harapan niya. Kaya kitang-kita na niya ngayon ang suot nitong panty at bra. Akin na ngayon damit na kinuha mo. Wika nito. Nang hindi pa siya kumilos ay hinablot na nito iyon sa mga kamay niya. Salamat. Na makapagbihis ito ay ninitaan siya nito na tila nangaakit kaya naman naisipan niyang lumabas para magpalamig. Sir Kevin, nauuhaw po ako. Sigaw nito mula sa loob kaya sinamaan niya ito ng tingin kahit hindi siya nito nakikita. Sir, wag niyo naman po akong uwanan, please. At dahil sigaw ito ng sigaw ay padabog siyang pumunta sa kusina para ikuha ito ng maiinom. Oh, tubig mo. Wika niya sabay abot ng tubig dito. Para kang walang paa. Ang sakit nga kasi ng paa ko. Wala ka bang ointment dyan? Bumaba ang tingin niya sa paa nito. Kitang-kita na ang pamumula ng uncle nito kaya naman kumuha siya ng yelo at ibinalot iyon sa tao para ilapat sa uncle nito. Yan ang napapala ng mga taong nasosobrahan sa pagpapaganda. Inutusan niya itong humiga sa sofa habang siya naman ay nakaupo. Yung paa nitong namumula ipinatong niya sa hita niya saka ito inumpisahan na lapatan ng cold compress. Thank you, love. Sambit nito kaya idiniin niya ang cold compress sa uncle nito dahilan para mapahiyaw ito. Huwag ka namang manakit. Alam mo,
Lagi mo na lang ako sinasaktan. Huwag kang ganyan. Alalahanin mo, magiging nanay pa ako ng mga anak mo sa future. Talaga? Magiging nanay ka ng mga anak ko? Natawa siya dahil 100 beses na yata nitong sinabi ang linyang iyon. Halakas ng fighting spirit mo ah. Di pa ako baliw para patulan ka. Tulak ng bibig, kabing ng dibdib. Alam ko na to eh. Ingat ka lang dahil baka pagising mo bukas, mahal mo na ako. Ang swerte mo kapag nangyari yun. Hindi lang naman ako swerte, kung hindi ikaw rin. Ang galing talaga mambola ng babaeng ito. Halatang sanay na sanay. Napapaisip tuloy siya kung talaga bang virgin pa ito kagaya ng sinasabi nito palagi. Mas lamang kasi yung paniniwala niya na marami na itong karanasan sa pakikipagtalik eh. Ang laswa kasi ng mga lumalabas sa bibig nito araw-araw. Tapos hindi pa matigil-tigil sa pagbibigay ng motibo. Hindi mo ba dinalaw mga kapatid mo? Pagkuha na itanong niya. Hindi mo man lang ba sila sinilip? Bakit mo tinatanong? Concerned ka ba sa mga future brother-in-law at sister-in-law mo? Kalimutan mo na lang ang tanong ko. Huwag ka masyadong seryoso sa buhay. Minsan, subukan mo din lumabas sa comfort zone mo para ma-enjoy mo ang buhay mo. Lahat na lang kasi na sinasabi ko sinuseryoso mo eh. Seryoso nitong sabi na ngayon ay nakaupo na. Hindi porke gwapo ka kapag nakasimangot, aaraw-arawin mo na. Bakit hindi natin subukan na maging magkaibigan? She was serious while talking to him. Bipolar talaga. Seryoso tapos bigla na naman tatawa. So, can we become friends? No. Inaasahan ko nang yan ang isasagot mo. You don't like me because I am a witch. Come on, napakaliit ng dahilan iyon para iwasan mo ko. Yung iba nga, drug dealer, runner, pusher pa pero nagmamahalan sila. Kung tutuusin nga, mas nakakatakot sila kaysa sa akin eh. Nangawakan nito ang tenga niya, inatampal niya bigla ang kamay nito. Rico naman, tinatanggal ko lang yung buhok eh. Napakalikot ng kamay mo. Umaapaw sa kamanya-kanyang katawan mo. Anong kamanyakan doon? Saka mo na ako tawagin naman niya kapag natikman ko na yan. Nguso nito sa pagkalalaki niya. Kaya nabitawan niya ang cold compress sabay tayo ng mabilis. Nakalimutan ko pala ipasok yung ginamit ko sa pagtatanim. Maiwan na muna kita. Dinampot niya muna sa sahig ang cold compress at ibinigay niya iyon dito bago siya nagmamadaling lumabas para pumunta sa likod ng bahay niya. Napakamanyak talaga. Yung pagkalalaki niya, araw-araw na lang yata nitong pinag-iinteresan. Masakit pa rin ba ang paa mo? Malumanay na tanong ni Kevin sa kanya. Halatang nag-aalala ito ng konti base sa nakikita niya. Hindi mo ba kaya maglakad? Siguro, karma niya ito dahil sa mga pinagagagawa niya sa lalaking kaharap niya. Medyo, kailangan ko lang siguro magpahinga. Tumango ito. Lalabas muna ako. Bibili ako ng pagkain natin para may makain tayo. Ba't bibili ka pa? Tanong niya. Anong gagawin natin? Iinom lang tayo ng tubig? Masungit itong tanong. Mahalikan niya talaga ito nang wala sa oras o sobrang kasungitan nito. Kita mo nang wala magluluto eh. Hindi ko makontak sa mga isko kaya kung hindi ako bibili, wala tayong kakainin ngayon. Ba't kasi hindi ka marunong magluto? Magiging tatay ka na lahat-lahat, hindi ka pa rin marunong magluto. Imbis na makatipid ka, bili ka ng bili tapos hindi naman masarap yung mga binibili mo. Alalayan mo na lang ako sa kusina para makapagluto ako. Yakapin mo ako para hindi ako matumba. Bibili na lang ako sa labas kung alalayan lang din naman kita habang nagluluto ka. Papagurin mo pa ako. Aalis lang ako sandali kaya manahimik ka dito sa loob ng bahay. May mga lulutuin naman dyan sa rep mo ah. Tuturuan na lang kita magluto para hindi ka na lumabas. Saka mo na ako turuan kapag wala na masakit sa'yo. Okay, sige. Ingat ka. Bilisan mo ah. Oo. Paglabas nito, ipaika-ika niya itong sunundan para tanawin habang papalayo. Ay, siya lang ang lalaking nakilala niya na hindi binibigyan ng kahulugan ng lahat. Pakiramdam niya nanganganib na ang puso niya. Lagi niya kasi itong naiisip tapos kapag nakikita niya ang mukha nito ay halos mapunit ang bibig niya sa kakangiti. Yun bang hindi buong araw niya kapag hindi niya ito nakikita? In love na ba siya? Kahit naman magtapad siya dito, siguradong hindi siya nito pakikinggan at ang malala pa ay siguradong iismiran lang siya nito at sasabihin na nababaliw na naman siya. Habang naghihintay ay pinili niyang sumakay sa duyan nito. Napatingin siya sa paa niya na nilagyan nito ng cold compress tapos bahagya pang hinilot. Kahit hinilot siya nito kanina ay sinasarmunan din siya. Pero imbes na magdamdam ay kinantahan niya ito ng love song kahit pa nga medyo sintonado siya.
Hindi niya alam kung naaantig ito o nainis sa pagkanta niya. Wala naman kasi itong emosyon kanina dahil nakafocus ito sa paan niya. Ba't nandyan ka? Tanong ni Kevin na nasa hambana ng pintuan. Ang bilis naman yatang makabalik na lalaking ito. Tumakbo lang ba ito? Nandito ka na kaagad? Ang bilis mo naman yata. Ako ang una nagtanong sa'yo. Ang sabi ko, anong ginagawa mo dyan? Inihintay ka. Nandito na ako kaya pumasok ka na sa loob. Walang emosyon itong sabi. Siyempre, kailangan niya umarte na hindi niya kayang humakbang para buhatin siya nito. At para maging totoo ang lahat ay umakto siyang natapilok at mabilis na bumagsak sa lupa. Shit! Mura niya kunwari sabay hampas sa lupa. Ang sakit! You're so dumb! Nang mapansin ito na sumimangot siya ay napahinto ito sa pagsasalita. Kanina, sinabi mo sa akin na hindi mo kayang kumuha ng tubig pero nakarating ka dito sa labas. Sinungaling ka talaga. Galit ka na naman ba? Masama bang hintayin kita sa labas? Huwag mo na akong buhatin. Maglalakad na lang ako para wala kang masabi. Nag-iinarte ka pa, samantalang ramdam na ramdam ko na gusto mo buhatin kita papasok sa loob. At wala ngang babala na binuhat siya nito habang bitbit nito ang mga binili nitong pagkain sa labas. Siyempre, sino ba naman taong hindi nangangarap na mabuhat ni crush? Ay, hindi pala crush, kung hindi love. Habang tumatagal, palandi ka ng palandi. Kung ibang lalaki lang siguro ang kasama mo, sunod-sunod ng anak mo dahil sa kaganyan mo. Ayos lang na sunod-sunod ang anak ko, basta ikaw ang ama nila. Wika niya sabay sundot sa tagiliran nito na ikinasimangot nito. Kahit alam niyang naiinis ito ay maingat pa rin siya nito ibinaba sa pagkainan bago ito naghahain. Ang ilan sa mga pagkain na nakahain sa lamesa ay yung mga pagkain na in-order niya nung kumain sila sa labas kasama ito. Hindi ko alam kung anong gusto mo kaya yung mga in-order mo nung nakaraan, ayun na lang binili ko. Formal nitong sabi bago ito umupo sa harapan niya. That's it. Di mo ba ako sasandukan? Why? May fracture din ba yung kamay mo? Sungit talaga. Gayumahin na lang kaya kita para lahat ng gusto ko isundin mo. Ang hirap mo makuha sa ligad na paraan eh. Kumain ka na. Opo. Habang kumakain sila ay lihim siyang nakatingin dito. Kapag alam niyang titingin dito sa gawin niya ay mabilis niyang ibinabalik ang atensyon sa kinakain niya. Huwag kang tingin ng tingin sa akin dahil baka mabulunan ka. Gusto ko lang magpasalamat sa iyo kaya kita tinitingnan. Palusot niya. Ako na lang pala maghuhugas ng kinainan natin dalawa para medyo makabawi-bawi ako sa'yo. No need. Magpahinga ka na lang para gumaling niyang paa mo. Wika nito na hindi pa rin tumitingin sa kanya. Ba't kaya ayaw siya nitong tingnan? Hindi naman siya pangit ah. Pagkatapos mong kumain, ihatid kita sa kwarto mo para makapagpahinga ka. Hindi yung kung ano-anong iniisip mong imposible mangyari. Ayoko sa kwarto. Diyan na lang ako sa sala o kaya doon ako suduyan mo. Bahay ko to, kaya ako masusunod. Kung ayaw mo sumunod sa akin, mag-resign ka na tapos umuwi ka na sa inyo. Suplado nitong sabi bago ito tumayo. Medyo nasaktan siya ng konti doon na. Mukhang may pinagdadaanan ng lalaking to ah. Pag umuwi ba ako, magiging masaya ka na? Tanong niya pero hindi ito sumagot dahil tinapunan lang siya nito ng tingin. Baka mamaya hanapin mo rin ako kapag nawala ako dito sa bahay mo. Huwag ka mag-alala. Kapag hindi na masakit itong paa ko, uwi na ako sa amin. Habang tumatagal, sumasama ka ng sumasama kaya uwi na ako. Tapos ka na? Oo, tapos na. Nang sinabi niya na tapos na siya ay walang babala siya nitong binuhat at pagkatapos ay maingat siya nito ibinaba sa sofa at walang salita na inuwanan siya nito. Mas masungit pa ito ngayon kaysa noon na hindi pa siya naglaladlad ng kagandahan niya. Ihatid na kita sa kwarto mo. Wika nito pagbalik. Dito lang ako. Pagmamatigas niya sabay higa sa sofa. Kung gusto mo doon ka matulog, basta ako dito. Doon ka sa kwarto mo para kahit bumuka ka doon, walang makakakita sa'yo. Eh ano naman sa'yo kung bumuka ka ako? Buhay ko naman to ah. Kahit naman silipan nila ako, hindi naman nila makukuha itong mga bagay na itinatago ko. Kulamin ko sila eh. Bahala ka. Pinagdugtong nito ang pang-isang sofa at doon din ito humiga. Maya-maya pa inilabas nito ang cellphone at nagpatugtog ito ng love songs na agad niyang sinabayan dahil alam niya ang lyrics. Nang magkamali siya ay tinignan siya nito. Oh, bakit? Mali yang kumanta, hindi ako. Kabisado ko yan, kaya imposible na magkamali ako. Sa unang pagkakataon, nakita niya itong ngumiti ng totoo. Ngumiti ba talaga ito o dinadaya lang siya ng mga mata niya? Shit, lalo ito naging magandang lalaki sa paningin niya. Do you think this dumb singer will make a mistake if
In the first place, it was his song. Nobody's perfect kaya huwag kang ganyan. Ang pangit ng boses mo. Walang habas nitong sabi. Kapag nag-alaga ka ng bata, siguradong hindi titigil sa kakaiyak dahil sa pangit ng boses mo. Wow ha? Nagsalita ang magandang boses. At least ako, medyo may future sa pagkanta. Eh ikaw, ang galing mo maminta samantalang hindi ka rin naman marunong kumanta. Yun ang akala mo. Yung klase ng ngiti nito ngayon ay may halo ng pagyayabang. Marunong ka? I was a singer back then. Pagtatapat nito. Hindi ko lang masyadong sineryoso dahil baka lalo kong pagkaguluhan ng mga babae. Dagdag pa nito. Weh, di nga. Gusto mo bang kantahan kita? Sige nga. Tumikhim muna ito. Halos hindi siya kumurap. Nang magsimula na itong kumanta, ay napahagalpak siya ng tawa dahil unang linya pa lang ay pumiyok na kaagad ito. Sa sobrang tawa niya ay nalaglag siya sa hinigan niyang sopa. Pero tuloy pa rin ang ligaya dahil mas lamang yung saya kaysa sa sakit. Babaw ng kaligayahan. Narinig niya sambit nito. Ang akala niya ay sobrang galing nitong kumanta pero kaumpisa pa lang pumiyok na. Akala mo nakalunok ng butong malaki. Oh, pa ako. Natatawa niyang sabi habang iniinda ang pananakit ng paa niya. Ang akala niya hindi siya nito tutulungan pero mabilis itong bumangon para tulungan siya na bumalik sa pagkakahiga. Ano nakakatawa? Nakakatawa ba yun? Hindi naman ikaw yung pinagtatawanan ko ah. Sa tingin mo ba ikaw ang pinagtatawanan ko? May naalala kasi ako kaya bigla ako natawa. Paulit-ulit siyang tumikim at pinilit ang sarili na wag nang matawa ulit. Sige na, kanta ka na ulit. Ayoko na. Sige na, ito naman nagtampo agad. Promise, hindi talaga ikaw yung pinagtatawanan ko. Matutulog na ako kaya huwag ka maingay. Sabi nito na halatang galit na. Kung makatawa ka, kala mo galing-galing mo kumanta. Hindi naman ikaw yung pinagtatawanan ko eh. Kahit anong gawin niyang pamimilit ay hindi na talaga ito kumanta kaya naman siya na lang ang kumanta. Habang kumakanta siya ay nakatingin dito sa kanya habang nakangawi. Paminsan-minsan ay nahuhuli din niya itong umiira pero hindi naman siya sinisita. Ayos ba yung kanta ko? Palakpak naman dyan. Your voice is like a voice of a dumb frog. Ang sakit sa tenga at nakakastorbo sa mga taong nananahimik ang mga kaluluwa. Pamimintas nito. Kung hindi lang masakit ang paa niya ay nilapitan niya sana ito para kurutin sa pisngi. Pagdating sa chorus ay nilakasan niya ng husto ang boses niya na naging dahilan ng pagbangon nito at kalaunay lumabas ito ng bahay nito. Ang arte, di naman masyadong masama ang boses niya para mag-walkout ito. Hanggang ngayon ay natatawa pa rin siya dahil sa pagpiyok nito. Unang linya pa lang pumalpak na agad. May singer bang ganoon? Dahil sa katatawa, nakalimutan na niya ang iniinda niyang paa. Maaga siyang gumising kinabukasan para ipaghanda si Kevin ng almusal. Ang sabi kasi nito ay maaga daw itong aalis dahil may usapan daw ito at saka si Tita Margarita. Nang akmang bubuksan niya ang rep, ay may nakita siyang note na nakadikit doon. Mirasol, maaga akong umalis. Stay inside the house. Don't go anywhere and don't trust anyone. I'll be back before sunrise. Kevin. Nang may kumatok sa front door ay naalarma siya. Wala kasing kapitbahay si Kevin kaya hindi niya alam kung sinong kumakatok. Nang sumilip siya sa loophole ay napanatag ang loob niya nang makita niya na ito ang kumakatok. I forgot my key. Bungad ditong sabi nang mapagbuksan niya ito ng pinto at balo walang nilampasan na siya nito. Anong susi bang nakalimutan mo? Tanong niya habang sinusundan ito. Susi ba ng sasakyan mo? Forget it. Anyway, magaling na ba yung paa mo? Medyo. Tumango ito. Good. Si Sila ito dumiretso at pagkatapos ay prente itong umupo doon. Hindi ka na ba aalis? Hinubad na kasi nito ang suot nitong sapatos at ganoon din ang business suit na suot nito. Mamaya na lang siguro ako aalis. Bigla kasi sumakit ang ulo ko eh. Nakapikit nitong tugon habang nakasandal sa sofa. Nag-almusal ka ba? Hindi pa. Okay, dito ka lang muna at pagluluto kita ng almusal. Hindi ito sumagot dahil nanatili pa rin itong nakapikit. Pagpunta niya sa kusina ay nagsalang agad siya ng bigas sa rice cooker. Para siyang may bahay na nagmamadaling magluto dahil dumating na ang asawa niya galing sa trabaho. Kung ano-ano na talagang iniisip niya. Yung utak niya, ang layo lagi ng nararating. Ang weird mo talaga.
Bigla siyang napalingon sa likuran niya na magsalita ito. Itinuro nito ang sarili nitong bibig. Bakit kaya lagi ka nakatawa kahit wala naman nakakatawa? Required ba na dapat happy ka lang? Kahit ba may problema ka, nakangiti ka pa rin? Hala, ba't mo napansin? Kaya mo ba napansin na dahil lagi ka nakatitig sa akin? Pinaningkitan niya ito ng mga mata. Nag-umpisa na ako magduda sa iyo, sir. Nakakatakot ka? Para kang laging sinasapian ng mga engkanto. Alam mo ba kung bakit ako nakangiti, ha? Hininaan niya ang boss niya kunwari. Araw-araw kasi ay nandito sina amang at inang ko. Kasama niya sina lolo at lola ko. Minsan, kasama rin nila mga pinsan ko, tita at tito ko. Pero ngayon wala sila dito dahil nandoon daw sila sa dati naming bahay. Kaya kapag nakikita mo akong masaya, ibig sabihin nun ay nasa tabi ko sila. But ikaw, hindi mo ba nakakausap ang mga kamag-anak mong sumakabilang buhay na? Hindi. Ang alam ko kasi, baliw lang ang mga nakakagawa noon. Sagot nito sabay tingin sa bandang kaliwa at kanan niya, kaya napangiti siya. Akit lang ako sa kwarto ko. Dito ka lang. Panoorin mo ako magluto para matuto ka. Hindi na. Doon na lang ako sa kwarto ko. Sa ibang taon na lang ako magpapaturo dahil baka matulad pa ako sa'yo. Wika nito at tinalikuran na nga siya. After 1 hour, bumaba ka na. Sigaw niyang wika rito pero hindi ito sumagot. Isang oras na mahigit ay hindi pa rin bumababa si Kevin. Nakaluto na siya at nakahain na lahat-lahat ay hindi pa rin ito bumababa. Kaya naman inakyat na niya ito sa kwarto nito. Pero bago pa man siya kumatok ay lumabas na ito sa pinto. Bakit? Kurot ang noon itong tanong sa kanya. Anong gagawin mo dito sa kwarto ko? Tatawagin ka malamang dahil kakain na. Kung makapagsalita ka naman para magnanakaw ako. Pumapasok lang naman ako dyan kapag nandyan ka sa loob. Pero kapag wala ka, hindi naman. Ang dami lagi na sinasabi mo. Kumain ka na para makaalis ka na. Anya at nauna nang humakbang dito pababa. Anong naluto mo? Dinuguan. Pagsasinungaling niya pero adobo talaga ang niluto niya para dito. Marami kasi ang naubos dito nang minsan na magluto siya ng adobo. What? Hindi na ako kakain. Hindi niya alam kung bakit takot na takot ito sa dinuguan. Ubusin mo na lang yun kung gusto mo. Sarili mo lang talaga yung iniisip mo eh. Paano mo nasabi na sarili ko lang iniisip ko? Ikaw nga tong mas inuuna kong isipin kaysa sa sarili ko eh. Ako kasi, kahit ano ayos lang sa akin pero ikaw, saksakan ka ng arte. Imbes na paborito ko yung lulutuin ko, yung gusto mo niluto ko tapos hindi ka man lang marunong magpasalamat. Paano mo nasabi na paborito kong dinuguan? Ninitaan siya nito ng hilaw. Thank you. Happy? Ganyan ka ba magpasalamat? Parang galit? Di bali na kung hindi naman bukal sa puso mo yung pagpapasalamat mo. Nagulat siya na bigla siya nitong yakapin. Hindi niya kasi inaasahan iyon talaga. Dahil sa panaginip ay hindi niya inasahan na yayakapin siya na masungit na ito. Thank you, because you always cook for me and did house chores. Kahit na bumitaw na ito ay tulala pa rin siya kaya pinitik nito ang tenga niya ng malakas dahilan para hampasin niya ito sa dibdib. Ang sakit ng pitik mo, nakakainis ka. Di ba mangkukulam ka? Nakakaramdam ka rin pala ng sakit? Ano akala mo sa akin hindi tao? Kagigil ka? Fine. Sorry. Labas sa ilong nitong sabi. Gusto mong suyuin pa kita habang hinaharana? Tapos ano? Pipiyo ka ulit? Wag na lang. Yabang. Siya nga pala. Saan ka ba pupunta pagkatapos mong kumain? O si Sania? Diyan lang. Di ba ako pwede sumama? Umiling ito. Bakit? Baka kasi pagsalusan ka ni April tapos mag-away pa kayo. Sinong April? Someone I know. Masyado kang pa-showbiz. Sino nga? Sa pagkakataong ito ay medyo inis na siya dahil sa halip na sumagot ito, ay nakatitig lang ito sa kanya habang nakapamulsa. Hindi mo sasabihin? Why? Are you interested? Bakit? Kahapon din naman tinanong mo ako kung sinong nakadate ko ah. Nung tinanong mo ako, sinagot naman kita na maayos ah. Ang daya mo naman kung ganoon. Kumain na tayo. Kukulamin ko yun. Pagbabanta niya pero tinaasan lang siya nito ng kilay. Tatanggalin ko yung 2 dibdib ng April na yun para wala ka nang mahawakan. Nababaliw ka na naman. Hinawakan nito ang pulsuhan niya, tinatak papunta sa kusina. Kain na. Sino muna si April? You're more beautiful than her. Sinagot nga siya nito pero napakalayo naman. Sino kayang April na tinutukoy nito? Lamang ka ng konti sa kanya.
Medyo natuwa siya pero hindi niya ipinahalata. Kala mo talaga may karapatan para magalit eh. Talaga? Mas maganda ako kaysa sa kanya? Tanitigan mo na siya bago tumayo. Kunti lang. Kunti lang? Every woman has a different beauty, so you don't have to compare yours to others. Seryoso nitong sabi. Kumain na tayo, dahil magtatanim pa ako ng mga gulay doon sa ibaba. Akala ko ba alis ka? Hindi na, tinamad na ako. Tutulungan kita magtanim para meron tayong anihin balang araw. Dito ka na lang. Baka mamaya niyan, hindi pa tumubo yung mga buto na itatanim mo. Sayang lang. Magaan kayo ang kamay ko. Alam mo ba, na lahat kaya nitong buhayin? Huh? Itinaas ni Sir ang palad niya. Malambot at mahaba itong mga daliri ko kaya siguradong buhay agad ang mga butong itatanim ko. Bahala ka. Bilisan na natin kumain para marami ang maitanim natin. Pagkatapos nilang kumain ay tinulungan siya nitong magligpit. Siya ang naghugas ng mga pinagkainan nilang dalawa. Si Kevin naman ang nagpunas ng lamesa at nagwalis ng sahig. Tapos na ako maghugas. Tara na. Kakakain lang natin. Palipasin muna natin ang isang oras bago tayo magtanim. Okay. Siya nga pala. Ano ba itatanim natin? Mga gulay nga. I see. Pwede rin ba tayo magtanim ng mga halaman? Yun bang mga halaman na namumulaklak? Pwede natin ibenta yun kapag lumaki na. Bahala ka kung gusto mo magtanim. Sabi nito, pag umalis ka na, hindi mo naman madadala yung mga halaman na itinanim mo kaya huwag ka na magtanim. Magtatanim ako para araw-araw maalala mo ko na minsan ka nagkaroon ng magandang secretary. Wika niya. Kapag lumaki na mga itinanim ko, huwag mo ipamimigay ah. Tara na, magtanim na tayo. Salip ay sabi nito. Nalok nito ang pinto bago sila naglakad pa ibaba mula sa bahay nito. Hovis. Ipinahawak nito sa kanya ang mga buto. Ilagay mo yan sa lupang bubungkalin ko. Sige, yun lang ba? Yes. Didiligan ba natin sila ngayon? Maganda ang lupa sa parting ito kaya kahit hindi na natin sila diligan. Nang makita niya na tumutulo ang pawis dito sa noo ay pinunasan niya iyon gamit ang kamay niya. Dapat pala nagdala tayo ng tubig sa kapamunas eh. Inilapag niya saglit ang mga buto sa lupa. Sandali lang, kukuha lang ako ng towel sa loob para hindi ka matuyuan ng pawis. No need. Tulungan mo na lang akong hubarin ito suot ko. Bakit ako? Nakikita mo naman yatang marumi ang mga kamay ko, di ba? At dahil pawis na ito ay mabilis niya itong hinubaran ng damit. At pagkatapos ay agad na pinunasan ang mukha nito at ganoon din ang buong katawan nito. Thanks. Inaakit mo ako, no? Huwag kang ganyan dahil baka bumigay ako. Kapag bumigay ako, baka magsisi ka. Ang dumi talaga ng isip mo. Inginuso nito ang binungkal nitong lupa. Ang dumi talaga ng isip mo. Inginuso nito ang binungkal nitong lupa. Maglagay ka na ng buto. Naglagay siya ng 3 buto kaya tinangalan niya ito. Bakit 3 inilagay mo? Because I hurt you, boss. Nakangiti niya sabi na naging dahilan para batuhin siya nito ng maliliit na lupa. What the? Nalagyan kasi ng lupa ang mukha niya. Alandi mo kasi eh. Wow ha? Big word. Kung nga ito lumalandi sa akin dahil inutusan mo kung hubaran ka eh. Kala mo naman masarap ka. Pwedeng pumasok? Tanong niya kay Kevin. Hindi pa man ito pumapayag ay sumampa na siya sa kama nito habang may dala siyang isang malaking popcorn at 2 piraso na solo pack ice cream. Tig-isa tayo. Wika niya sabay abot na isang solo pack ice cream dito. Nagtitipa si Kevin sa laptop nito nang maisipan niya na buksan ang TV nito para manood ng movie kaysa sa istorbohin nito sa ginagawa nito. Manonood lang ako ha. Promise hindi ako mag-iingay. Saan mo binili yan? Turo nito sa mga pagkain na hawak-hawak niya. Sa labasan. Lumabas ka kanina? Tumango siya. Oo. Bakit hindi ka nagpaalam sa akin? Busy ka eh. Nang pumasok kasi ito sa bahay nito pagkatapos nila magtanim ay mabilis siyang tumakbo sa labasan para bumili ng ice cream at popcorn. Kahit na, sa susunod magpaalam ka na, okay? Okay. Medyo maayos-ayos na ang pakikitungo nito sa kanya kaya babawasan na muna niya ang kakulitan para magtuloy-tuloy ang maganda nilang pagsasama. Horror ang panonoorin ko ha. Paghingi niya ng permiso. Ayos lang ba sa'yo? Ikaw bahala.
Horror ang napili niyang panoorin dahil nagsasawa na siya sa love stories and movies. Isa pa, hindi naman naniniwala ang katabi niya sa salitang love, kaya horror na lang ang panonoorin niya. Dito ka ba matutulog? Pagkuhan ay tanong nito kaya nilingon niya ito. Bakit? Gusto mo ba akong katabi? May binili kasi akong comforter. Kung dito ka matutulog sa kwarto ko, dito na lang ako sa ibaba dahil may comforter naman. Ang laki-laki nitong kama mo, bumili ka pa ng comforter. Saka kahit magtabi tayo ay hindi na kita gagalawin dahil ipinangako ko sa sarili ko na aakto na ako ng normal at tama. Inoff na nito ang laptop at ipinatong iyon sa center table at pagkatapos ay itinutok na nito ang mga mata nito sa TV habang nilalantakan ng ice cream na ibinigay niya. Nagustuhan mo ba yung binili kong flavor para sa'yo? Hindi masyado. Akin na kung ayaw mo niyan. Ubusin ko na lang yan kung ayaw mo. Wika niya pero inilayo nito iyon sa kanya. Akala ko ba binili mo ito para sa akin? Ba't binabawi mo pa? Ayaw mo eh. Kung kailan kinakain ko na saka mo aagawin. Inginuso nito ang popcorn na kinakain niya. Hindi mo ba ako bibigyan yan? Sa dami niyan, mauubos mo ba yan lahat? Gusto mo ba? Tumango ito na parang bata kaya naman inilapit niya rito ang popcorn na kinakain niya. Wala lason yan kaya kumuha ka na. Nang hindi pa ito kumilos ay sapilitan na niya itong sulubuan. Walang gayuma yan. Ano ka ba? Sigurado ka? Inarapan niya ito. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na hindi ko na kailangan gumamit ng gayuma para magustuhan mo? Tamang hinala ka lagi. Kala mo naman araw-araw kitang ginagayuma. Lagi ka kasing nakangiti kaya kahit sino pag-iisipan ka na hindi maganda. Wala ka bang problema sa buhay? Yung mga kapatid mo, parang hindi mo naiisip na nasa tulay sila nakatira. Kahit hindi ko alam ang buhay sa ilalim ng tulay, ay alam ko maraming lamok doon. Sana naman bilhan mo mga kapatid mo ng pamatay sa lamok para save sila. Ikaw, ang ganda ng buhay mo rito. Pero sila hindi mo man lang alam kung kumakain pa ba o umiinom na lang ng tubig sa sapa. Seryoso nitong sabi habang nakatutok ang mga mata nito sa pinapanood nila. See? You're smiling again.